Nananawagan si Vice President Sara Duterte ng mas konkretong pagkilos ng pamahalaan upang matiyak ang hustisya, seguridad at suporta para sa mga biktima ng terorismo. Kasabay ng paggunita ng Pilipinas sa International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Alamin ang pahayag ng bise sa detalye ni Jason Rubrico. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na batid ng Pilipinas ang malawak na pinsalang dulot ng terorismo, lalo na sa mga komunidad na matagal nang naapektuhan ng local insurgencies at violent extremism. Ayon kay VP Sara, kabilang sa mga direktang nakaranas ng epekto nito ang mga urban center at rural village sa Mindanao na naging biktima ng pambobomba, pangingikil at karahasan. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Giit ni VP Sara, para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi lamang bahagi ng nakaraan kundi nananatiling realidad. Aniya, hindi maaaring iasa lamang sa mga biktima at kanilang pamilya ang muling pagtatayo ng kanilang kinabukasan matapos maapektuhan ng kaguluhan. Binigyang din ng Vice Presidente na hindi sapat ang pagtatayo ng mga monumento at paggunita sa pamamagitan lamang ng mga sandali ng katahimikan upang tunay na maipakita ang pag-alala sa mga biktima. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. Ayon pa sa Vice Presidente na kailangang akuin ng Estado ang responsibilidad sa pagprotekta sa mga mamamayan at sa muling pagtatayo ng mga lugar na winasak ng karahasan. Kabilang aniya sa obligasyon ng pamahalaan ang pagtitiyak sa seguridad ng mga hangganan at pagbibigay ng suporta sa mga pamilyang napilitang lumikas at mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.